Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is ingatan at palagahan ang mga karunungang bigay sa iyo ng ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Pag pinapalagaan po natin mga karunungan na bigay sa atin nating Diyos Ama, napapayag natin to sa ating kapwa-tao ng maayos, ng malinaw na pagpapahayag para maintindihan ng mga kapwa-tao natin yung ibig ipahayag na ating Diyos Ama para sa karamihang tao dito sa ibabaw ng mundo. Kapag inaalagaan natin, iniingatan natin ang mga karunungang bigay sa atin na ating Diyos Ama, tsak na tsak, ma-absorb yun ng ating mga kapwa-tao na kulang sa kaalaman, naliligaw na ng landas, na nilibang sa mga social media na gusto-gusto nilang panoorin. Kaya minsan, makikinig rin po tayo sa mga nagpapahayag ng mga word wisdom of God na tulad ko na nag-a-advise. Sundin lang po natin yung 10 utos, huwag po natin labagin yun. Sumamba sa isang nag-iisang Diyos Ama nating buhay na nasa langit. Huwag gumawa ng mga pangangalunya. Iwasan ng mga pagsisinungaling. Huwag tayong gumawa ng pagsisinungaling, pagpatay, paglulubak, pagsasaksi ng di tama, pakikinig ng mga hindi tamang gawain o narinig mong masama dyan tapos ikakalat mo, isichismis mo, bawal po yun, masama po yun. Igalang mo yung mga magulang, sumunod sa mga pinag-utos ng ating Diyos Ama na dapat mong gawin. Huwag po tayong manira o manlubak o magchismis na ating kapatao. Huwag tayong manakit, huwag tayong manloko, huwag tayong mga lunya. Sundin lang natin ang 10 utos na pinapagawa ng ating Diyos Ama. Lagi tayong magdasal, manampalataya sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Lahat ng nalalaman natin na gusto ipahayag ng ating Diyos Ama para sa nakararami ay sundin po natin. Bilang isang mabuting tao, makinig rin po tayo sa mga nag-advise tulad ko. Sundin natin 10 utos, umiwas sa lahat ng mga masasamang gawa. Huwag pa natin pag-isipan ng masamang gawa ang ating kapwa o magplano ng masama para sa ating kapwa-tao. Masama po yan. Yan ang number 1 na nagagalit ang ating Diyos sa mga mag-iisip pa lang sa kapwa-tao natin na hindi maganda, masama na po yun. Gumagawa na po tayo ng kasalanan pag ganun. Pag nag-isip na tayo na hindi maganda para sa kapwa-tao natin. Gumawa lang po tayo ng ikabubuti. Pag-isipan natin kapwa-tao na natin ng mabuti. Gumawa po tayo ng mabuti para sa kapwa-tao natin. Huwag po tayo manloko, bagkos maging tapat po tayo sa kapwa-tao natin. Pag-isipan po natin ng mabuti yung kapwa-tao natin. Kung ano magandang maitutulong natin sa kapwa-tao natin ng unconditionally. Kapag nakakatulong po tayo sa kapwa-tao natin ng mabuti, nagpapayag tayo ng salita ng Diyos. So, napipick up yun ng ating mga karamihang tao. So, nakakatulong na rin po tayo para maiwasan nila yung mga hindi magagandang gawa na dapat nilang nakasanayan nila. So, iiwas na po sila doon. Kasi may mga kaparusahan po yan kapag gumawa po tayo ng mga kasalanan at lumabag po tayo sa mga pinag-uutos na ating Diyos Ama. Kailangan po sundin lang po natin yun. Magbasa tayo ng mga Bible at makinig sa mga nagtuturo ng Word Wisdom of God dito sa social media. Kaya ikaw, magbago ka na. Magsisina sa lahat mga kasalanan gawa mo at magbalik loob sa ating Diyos Ama. Kaya hanggang dito na lang po ang aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.